Gawin natin today, lagyan natin to ng kahoy para maitago yung mga gamit dito. So para seamless yung ano ng kahoy dito. Meron pa naman akong natirang mga kahoy, tingnan natin kung magkakasya. So ang unang plan is maglagay tayo siguro ng bar dito ng kahoy, tsaka dito. Tingnan natin kung lagyan din natin yung gitna. Para doon natin i-screw yung ilalagay natin na mga kahoy, mga paleta. So, yan. Sukatan muna natin siya para malaman natin kung gaano kahaba na palutsina ang kailangan nating ilagay. Putulan tayo ng 3 palutsina para mag-act as mount ng ihahalera nating mga kahoy. So, nilinyahan ko, nilagyan ko ng guide. So, dyan tayo maglalagay ng ano niya, ng kakapitan. So, for example, ganito. Yan. Dyan siya kakapit. Kapitan niya. So, kunin natin yung height nito. Yan, so mga 27 inches. Pwede siguro tayo sa 68 na lang tayo. Sayang naman to, di natin magamit, tapos maganda naman siya. So ito na lang yung gamitin natin. So 68 yung ano natin kanina, di ba? Gawin natin to 34 cm. Screw lang natin yung mga pinutol nating palutsina sa ilalim ng ating bed frame. Putulan ulit tayo. Isa na lang ang ating velvet. Sana mabot. Dalawa pa yung kailangan nating putulan. Dalawa pa yung kailangan nating butasan. Mabuti na lang at nabutasan natin nang hindi nasisira ang last drill bit natin. Yan, tapos bukas lalagyan natin ng vertical naman para pantay siya dito. Tapos yung gagawin natin, iano natin siya, i-planer para makinis konti. May dumating pala ng mga taga-Gia Aguila Glass para i-inspect ang ating windshield. Kasi nagpunta din ako doon sa Aguila Glass pero Imus dito sa Comglasco. Comglasco. Sabi nila wala daw talaga. Sabi ko kahit yan mga taga-Gia Comglasco Aguila Glass. Sukat nila. Tapos yun yan, dito daw gagawin. Pumunta din ang ating mekaniko na si Kuya Mon para sa ating bus check-up. Hindi na nag-ano yun. Oh no! Ito yan nagre-react. Okay. Ito malakas. Malakas Malakas din.
Yung dalawa. Ito parang hindi rin. Na-charge pa yun. Palitin na talaga ang ating baterya. Pero painitin na lang natin ang makina dahil ipapatanggal din natin ang mga palitin na fan belt at baka matagalan ulit bago natin ito ma-start. Tatanggalin niya yung mga palitin na fan belt. Tapos hanap tayo sa Maynila kung meron. Crack na yun. Kita kaya mga serial number niyan. Kahit na sample lang ito. Bilhan mo na lang sa Manila, sample. Sige. May dumaan din ng mga ngalakal kaya binenta ko na yung mga dating gamit na natanggal sa ating bus. Mga tornilyo lang kukunin niya. Pag may hindi matanggal, ikaw na bahala. Ano ka na nito? Oo, yung bus. Isang buong bus. Yung mga ganyan, no. Sinusunog na lang para ano yung bakal. Namin sa ano, Incinerator. sa mismong tapunan ng basura. Ito yung mga binenta natin, oh. At least bawas na yung ano dito, kalat, di ba? Tapos ito mga ganito, iwan na lang. Kasi baka magamit natin. Kaya lang iba parang binahaya ng anay. Kaya pa natin ng ano yan, magandang lugar. Okay. Halos 1,500 pesos din lahat ng pinagbentahan natin galing sa ating bus. Thank you. Ito yung last natin bago tayo natulog kagabi. So ngayon, sukatin naman natin yung from top niya to bottom kasi yun yung ilalagay natin doon. Ito na yung mga naputol nating mga kahoy and next naman ay i-finish natin konti gamit ang ating cleaner. After natin i-planer ay gamit tayo ng electric sander para mas kuminis pa ang ating mga kahoy. Gamit ang mas manipis na liha, pinasadahan na lang namin manually ang ating mga palotsina. After namin sukatin ang mga naputol at nakatam na mga palotsina, ay in-screw na namin siya sa ating mount. Gumamit lang kami ng clear gloss na varnish para sa finishing touch.
Yun guys, at natapos natin yung project sa ating bedroom. Natago na natin yung mga gamit dito, gamit yung mga planks, yung mga pinutol natin. Niline up lang natin siya, kininis at binalnisan. Kung gusto niyo ng mga ganitong type of content, please don't forget to like, subscribe, and share this video. See you on the next one. Bye!